isang slip o isang banayad na pag-amin. Kim Chiu at Paolo Avellino nag-init ng online buzz pagkatapos ng viral na home commitment sa public event. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video sa patuloy na umuusbong na mundo ng Philippine showbiz, kung saan ang bawat sulyap, bawat kilos at bawat unscripted na salita ay maaaring pumukaw ng 1,000 ulo ng balita. Ilang mga paris ang nag-aapoy ng labis na pagkahumaling kina Kim Chiu at Paolo Avellino, kilala ng mga taghanga bilang Kim Pao. Ang duo ay muling nagpagulo sa social media pagkatapos ng isang kamakilang pagpapakita sa publiko na pinaniniwalaan ng marami na nagsiwalat ng higit sa maaaring inilaan ng alinmang bituin. Ang nagsimula bilang isang nakagawiang kaganapang pangpromosyon ay mabilis na naging emosyonal na palabas. Ang mga tao na nakuryente sa Pag-asa ay sumabog na nakabibinging tagay ng magkatabi sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Walang umpay na kumikislap ang mga kamera. Nagtaas ng banner ang mga fans, ngunit sa gitna ng kinang at kaakit-akit, ang ilang tila simpleng palitan ang nakaagaw ng pansin at marahil nagsiwalat sa puso ng bagay. Isang sandali na nagpagulat sa lahat. Ayon sa mga naroon, ang gabi ay mayroong lahat ng palatandaan ng isang tipikal na pakikipag-ugnayan ng celebrity, makinis na mga ngiti, scripted na mga punto sa pag-uusap at ligtas na palakaibigang banter. Ngunit nagbago ang kapaligiran ng kausapin ni Kim si Paolo sa paraang hindi inaasahang personal. Sa isang punto malugos niya itong tinanggap at tinukoy ang isang bagay na agad na ikinakabit ng mga tagahanga, ang salitang tahanan. Bilang bagong tahanan mo, sabi niya, bago mapaglarong bumalik at inayos ang kanyang pagsasalita. Hingal na hingal ang karamihan. Ito ba ay isang dulas ng dila, isang biro o isang pag-amin na nagtatago sa simpleng paningin? Sa showbiz mahalaga ang wika. Ang mga salita lalo na unscripted ay may bigat at para sa mga tagahanga na sumusubaybay sa paglalakbay ni Kim at Paolo sa loob ng maraming taon. Ang partikular salitang ito ay tumunog ng malalim. Mula sa co-stars hanggang something more, hindi na bago ang chemistry ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang kanilang mga pakikipagtulungan ay patuloy na nakakuha ng mga kahanghang rating at masigasig na pakikipag-ugnayan ng tagahanga. Ang bawat proyekto na magkasama ay nagpatindi lamang ng haka-haka na ang kanilang koneksyon ay umabot sa kabila ng screen. Napansin ng mga nagmamasid kung gaano sila kakomportable sa paligid ng isa't isa, kung paano madaling tumawa, kung paano ang katahimikan na hindi nakakaaliw, at kung paano ang kanilang mga mata ay tila nagsasalita ng mga volume kahit na ang kanilang mga salita ay nananatiling maingat. Sa recent event, tinanong si Paolo kung saan siya magpapalipas ng Valentine's Day bago siya tuluyang makasagot. Sumingit si Kimi nang mapaglarong sa bahay ko. Ang sagot ay magaan, marahil ay nanunukso pa, ngunit hindi binibili ng mga tagahanga ang casual na tono. Ang mga platform social media ay lumiwanag halos kaagad. Nag-circulate ang mga clips sa loob ng ilang minuto. Nag-trending ang hashtags. Ang mga seksyon ng komento ay sumabog sa mga teorya. Susunod, para sa maraming taga-suporta, ito ay higit pa sa mapaglarong pagbibiro. Nakaramdam ito ng intimate. Ang ebolusyon ng Kim Pao. Matagal ng malakas na porsa sa entertainment ang love team culture sa Pilipinas. Ang mga on-screen na partnership ay kadalasang nagiging emosyonal na pamumuhunan para sa mga tagahanga na sumusunod hindi lang sa karakter kundi sa totoong buhay ng mga aktor sa likod nila. Si Kim Chiu, na madalas na tinatawag na prinsesa ng Chinita, ay nagkaroon ng kanyang bahagi ng lubos na nahayag sa mga relasyon at breakups sa pamamagitan ng pagtatagumpay. At dalamhati, nananatili siyang isa sa pinakamatatag at nababangko ng mga bituin sa industriya. Si Paolo Avellino, na kilala sa kanyang reserved demeanor at intense acting style, ay naglinang ang imahe ng misteryo at emotional na lalim. Magkasama binabalansin nila ang isa't isa. Napansin ng mga tagahanga kung gaano kaamo si Paolo kay Kim. Mas open, mas expressive, at si Kim naman ay mukhang mas kalmado, matatag. Halos kumikinang sa kanyang presensya. Itinuro ng kanilang mga taga-suporta ang paulit-ulit na pagpili na magtulungan bilang patunay ng isang bagay na mas malalim sa isang industriya kung saan madalas na umikot ang mga aktor sa mga kapareha para mapanatili ang pagiging bago. Paulit-ulit na ipinahayag ni Paolo ang pagpayag kung hindi man ang kagustuhan na makipagtulungan kay Kim. Nagkataon lang o tahimik na debosyon.
Ang pangyayaring nagpabago sa salaysay ang kamakailang pagtitipon ay hindi lamang tungkol sa romance speculation. Isa rin itong milestone na celebration na minarkahan ang matagal ng pag-endorso ni Kim sa isang pangunahing brand, isang patunay sa kanyang pananatiling kapangyarihan sa industriya. Gayunpaman, kahit sa gitna ng mga corporate speeches at pagbati ang emotional na undercurrent sa pagitan ni Kim at Paulo, ay natabunan ang mga formalidad. Nang masiglang batiin ni Kim si Paulo at ipinaabot ang mga pagbati ng mga puso, inilarawan ng mga tagahanga ang kanyang tono bilang malambing hindi gaanong gumaganap. Mas tunay, ang tugon ni Paulo bagamat nasusukat ay mas lambot na bihirang makita sa kanyang pampublikong katauhan. Sa isang punto sinabi ng mga tagamasid na mukhang nataranta si Paulo nang tinukso sila ng karamihan. Siya ay tumawa, tumingin sa ibaba at tumiwas sa sandaling makipag-eye contact. Isang kilos na nadulot lamang ng espekulasyon. Nakakahiya ba? O ito ay pagmamahal na sinubukang hindi ihayag ang sariling ito? Nagsalita ang mga tagahanga. Ang Kim Pong fandom ay walang kulang sa kakilakilabot, matamat organisado at lubos na matulungin. Sinusuri nila ang bawat frame ng footage, bawat micro-expression, bawat pagpili ng salita. Sa resulta ng kaganapan, ang mga fan account ay naghihiwalay-hiwalay sa komentong tahanan ng husto. Ang ilan ay nagtalo sa mga bilis na pagwawasto ni Kim ay nabumungkahi ng kamalayan sa sarili na natanto niya na maaaring magsiwalat siya ng labis. Ang iba ay naniniwala na ito ay simpleng mapaglarong pagbibiro na pinalakas ng pagdanasa. Gayunpaman, isang bagay ang hindi maikakaila, ang emosyonal na reaksyon ay totoo. Inilarawan ng maraming taga-suporta ang pakiramdam na kilig, nakakaibang Pinoy na kiligin ng romantikong pananabik sa palitan. Para sa kanila, ang pagiging tunay ay mas mahalaga kaysa sa anumang opisyal na pagkompormasyon. Privacy sa public eye. Sa kabila ng tumataas na espekulasyon, hindi nagpahayag sa publiko ng isang romantikong relasyon sina Kim o Paulo. Parehong nagpapanatiling ng maingat na hangganan sa pagitan ng profesional na pakikipagsosyo at personal na buhay. Sa panayam, madalas na binibigyang diin ni Kim ang pasasalamat para sa kanyang mga proyekto sa kanyang mga taga-suporta, sa kanyang mga pagpapala. Si Paulo samantala ay kilala sa pag-iwas sa mga personal na tanong na may maaalalahanan, ngunit hindi kometal ng mga tugon. Para sa mga tagahanga, hindi ito tungkol sa isang kumpirmadong petsa. Ito ay tungkol sa shared space, literal o symbolic. Isang relasyon na binuo sa profesionalismo ng paggalang. Higit pa sa mga alingongo ng pag-iibigan, ay may pundasyon ng profesional na paghanga. Parehong nagsalita ang mga aktor tungkol sa kadalian ng pagtatrabaho ng sama-sama. Pinuri ng mga direktor ang kanilang natural na kimika. Pansinin ng mga kasamaan ang kawalan ng ego sa pagitan nila. Hindi ang haka-haka, hindi ang headline, pero yung feeling. At hanggang sa alinman sa kompormasyon o tanggihan kung ano ang paniniwalaan na ng mga tagahanga. Bawat ibinahaging yugto, bawat mapaglarong palitan, bawat panunukso ng mga puso ay patuloy na magpapakain sa salaysay. Dahil kung minsan ang pinakamakapangyarihang kwento ng pag-ibig ay ang mga nalalahad pa rin. At kung minsan ang kailangan lang ay isang salita, tahanan para makinig ang buong mundo.